So ano to, Lexus IS250. Siset natin yung kanyang maintenance at saka yung kanyang oil reset light. Okay, so ganito ang tsura ng kanyang dashboard. Makita nyo yan. So ito yung pinaka parang ano nya, no, parang mouse. So pag nag left and right ka dito, so dito yung kanyang monitor, yung selection. So dito makita nyo may mga maintenance indicator na kailangan natin tanggalin. Yung triangle, no, ayan, yung ganito. Tapos syempre una natin gagawin guys dito sa gantong Lexus IS250, pupunta tayo dito sa may monitor. Okay, so ang controller niya hindi siya touchscreen, so nandito po siya. Okay, left and right. So papakita ko nyo, ayan, makita nyo selection, no? Ayan, no? Okay, mutunog. So i-back natin to, tapos select tayo. Lapit ko lang yan. Hanapin po natin yung setup. Yan, setup. At pupunta tayo sa may dulo, sa may last. Click natin. Mata natin tong vehicle. Yan, sabay enter lang natin. Yung vehicle customization and maintenance. Enter lang natin. Pag in-enter natin itong button, pinipress lang. Okay? So ayan, na-press na natin. Ngayon guys, kung makita nyo rito, dahil nagpalit na kayo ng oil and oil filter at saka transmission fluid guys, so ang gagawin nyo lang guys, syempre bago nyo kayo mag-delete ng maintenance indicator, dapat yan nagawa nyo na rin talagang palitan yung oil. So wag nyo dadayain, kasi kayo lang naman makakalam ng sasakyan nyo na kung nagpalit na kayo ng oil or something, brake pads or transmission fluid, oil filter, bago nyo siya iset. So parang ang dating nito is parang manual. Okay, so dito makita nyo yung oil. Ayan, dahil nagpalit na tayo dito, pag kinilik nyo yung oil, yan, nakakulay blue na siya. So mag-start na naman siya sa 10,000 kilometers. Okay, so makikita nyo dyan sa baba, meron dyang dito sa baba na to, bago mag okay, meron dyan yung natawag na reset. Okay, tapos confirmation nyo ulit, reset. So back na tayo dyan. Ngayon dito tayo sa may oil filter, kasi minsan may nagpapalit ng oil lang, hindi pinapatay yung filter. Pero dito kasi syempre sa atin, oil yung filter na. Ngayon i-click lang yung filter. Kung nagpalit din kayo ngayon, sabay makita nyo sa baba dito, meron ditong reset. Dahil na-reset ko na siya, kaya wala na. So okay nyo lang yan. And then baka tayo dito. Kung sa may transmission naman, fluid, ayan, nagpalit na kayo dyan ng transmission. Ito yun, no? Enter nyo lang yan. Yan, tapos dito pag magre-reset kayo, kasi nakalagay dito 11:29, no? So sabihin kayo na ko na ginawa yan. Okay po, so tumatakbo na siya, kaya medyo nag-iba na gano'n naman siya. Ito po yung tsura pag magre-reset kayo dyan, nasa may reset. Pagka-reset, hintay lang ng confirmation and then okay. At minsan maglalagay kayo dito ng date kung kailan nyo nag-reset. So ayan po siya. So try natin i-reset. Ayan, di ba? Would you like to update this maintenance item and transmission fluid? Siyempre yes, kasi nga nagpalit nga naman kayo. Huwag yung dadayain kung hindi naman kayo nagpapalit, naggagawa kayo ng ganito. So baka overdue yung inyong langis at saka yung mga transmission fluid, kung ano man yung maintenance na dapat, maka-overdue, no? Kasi nga nire-reset nyo lang siya, no? Pero hindi nyo pinapalitan. Enter natin yan. Ayan, maintenance item transmission fluid has been reset. Okay na. Sabay, ayan, tumunog nyo na, give yung tunog, okay na siya. Sabay back. Ayan, nakita nyo kulay blue na. Diba, kulay blue kayo na, kulay pula. Ganon din yung sa oil yung kanina. Ngayon guys, ito naman sa dashboard na tayo rito. Okay, so back na tayo rito. Back na natin. Yan, back na natin. Puro arrow, sabay enter. Display. Okay na. Ngayon dito tayo, no? Pupunta tayo sa may yung merong nakalagay dito na start muna natin. Okay na. Off ko muna. Ito guys, no? Yung may nakalagay dito na maintenance. Maintenance, yung triangle. Yung triangle na orange or pula. Makita nyo yung ganyan, no? Yan. Ngayon, ano kasi yung message yun para sa atin? Wala siya ngayon dahil dinidelete ko na. Pero yun ay sa ibang sasakyan, dinidelete yun by scanner. Or nag-auto delete yun pag may ginawa kayong change oil o sa filter. Pero dito,
kahit nagpalit na kayo ng oil and filter o ano man, or brake pads kasama sa maintenance yun, workshop maintenance, bring your vehicle to workshop. Ganun po yung mga ano yun, kadalasan na message. So syempre, kung nagpalit na rin kayo dito, hindi dito sa Lexus na to nag-automatic delete, at saka hindi siya na-delete sa scanner. So ang gagawin natin, pupunta tayo sa dito sa may menu na to. Okay, so ito ang kanyang button, left and right, tapos up and down. Ito yung back. Ayan, okay, so ito lang gagawin natin. Okay, ayan na. So dito tayo, no, sa triangle. Lapit ko ng konti. Ayan. Ngayon, dyan yung message, pero hindi nyo po dyan i-reset. Abanti pa, dito makita nyo setting. Enter po natin. Okay, makita nyo enter natin. Enter. Dyan, may makita kayo dito na units, language, switch setting. Down nyo lang, down. Tapos vibration, maintenance system. Ayan, makita nyo, maintenance system. So parang blurred lang, hindi nyo makita yan. Angat ko lang yan. Maintenance system, yan, ito na. And enter nyo ulit. Enter. So dito, do you want to initialize? Do you want to initialize? Ang sagot nyo dyan, syempre yes. Pero kung talagang pilitan nyo na nga yung mga yun, so i-reset nyo, yes. Pero kung hindi naman kayo nagpalit, huwag nyo na yes. Kasi parang dinadaya nyo lang yun. Siguraduhin nyo lang muna nagpalit kayo ng langis at filter o ano man, brake pads o ano mga maintenance na pwede dito sa sasakyan na to, at yung mga transmission fluid, ganyan. So pag napatan nyo na, ilagay nyo sa yes and then click okay, at magiging mawawala na yung kulay orange na yon. So magiging white na siya. Okay, ganun lang po siya kadali. Ngayon pag back na natin, back na, no message na yon, automatic. Tsaka hindi na siya kulay orange, white na siya. Kaantay na naman siya ng ilang kilometers o ilang buwan bago na naman siya magkaroon ng ganyan, dahil may magpapaalala ulit sa atin. So ito, maandar na to, wala na rin itong check engine. Ayan. Okay guys, so i-off ko. On ko muna. On. So ayan, di ba? Brake pedal para sa starts. Ayan, start natin. Ayan guys, so clear na. Wala na siyang ibang indicator dito, kundi yung lang na seatbelt. Ito po yung Lexus IS250. So sa ibang sasakyan ganito rin. Yung ibang auto, sa scanner po na reset yon. Ayan o, maganda kung wala talaga siyang mga indicator sa dashboard ng mga MIL, yung natawag na mga fault, tsaka mga fault message. Okay guys, so yun, thank you for watching. Sana may natutunan po kayo at may tulong ang simpleng tip na to. God bless.